Katakot-takot na pakiusap ang ginawa ng mga kapag-anak ni Thea. May kalahalo ng ang galit. Utang na loob, kapatid. Wala kaming nakikitang ibang dahilan sa mga nangyaring iyan sa'yo, kundi ang 10 milyong piso. Kaya isaoli mo na lang natira. At itong mga gamit na ibinigay mo sa amin ay maaari na maraming isoli sa kanila. Huwag ka na lang nilang gawa ng masama. Si Kuya Noel, hindi bali nang gumapang tayo sa hirap. Huwag ka lamang manganib, Thea. Umiiyak si Ate Mila. Masama naman kasi talagang ginawa mo, Thea. Kahit ba pinahintulutang dyan mo ang pera, nakaw pa rin ng tawag dyan, ang sinabi naman ni Kuya Manuel. Pero nanatiling matigas si Thea, na ayaw nila akong idemanda at gumagawa sila ng pananakot na labag sa batas. Pantunay lamang ito ng may-ari ng perang ito ay masama rin at hindi ako natatakot sa kanila. Hindi masama si Cyrus. Hindi kami naniniwala na si Cyrus ang may pakana sa muntik ng pananagasa sa iyo at pamamaril dito sa bahay mo. Ipinagtatanggol ni Kuya Ernesto ang abogado. Oo nga naman, ang ama nga ni Cyrus ang pinakamalaking may-ari ng bangko, pero hindi naman siguro sina Cyrus ang gumawa noon. Alam naman niyo ni Thea. Alam na niya na si Leonardo Rizzo ang pinalit kay Cyrus ng kanyang kaso. Pero kahit walang kasalanan ng lalaking yun, naroon pa rin ang hinanakit niya. Dahil basta na lamang itong nawala, basta na lamang pumayag na si Rizzo na ang bahala sa kanya. Kaya kung tutuusin, kasalanan pa rin ni Cyrus kung bakit siya naharas ng husto ni Rizzo. Kung hindi pumayag si Rizzo na palitan siya ni Rizzo sa assignment nito, hindi mangyayari ang dalawang insidente na gayong pananakot ay pwede pa rin maging panganib sa kanyang buhay. Wala akong pakialam kung dapat yung sisihin si Cyrus ang nangyari o hindi. Para sa akin ay isa lamang ang kulay nila. Mas mahalaga sa kanila ang pera. Ganun talaga ang mayayaman, ang sinasamba ay kwarta. Nakaguhit ang kapaitan sa magandang mukha ni Thea. Damang-daman niya talaga ang galit at hinanakit kay Cyrus. Nanlumo ang kanyang mga kamag-anak. Kilala nila si Thea. Sa mga pananilita nito, malabong magbago na ito ng desisyon. Naisip pa nga nila na ang violent threats na naranasan ni Thea ay lalo pang nagpatindis ng paninindigan nito. Mali man iyon o tama. Ipagdadasal ka na lang namin. Mapasok. Ang huling pangungusap ng Ate Mila sabay buntong kong hininga at iling. Ang alok ng kanyang mga kuya na samahan siya kung gabi ay tinanggihan din ni Thea. Hindi niya mapapayagang madadamay ang kanyang mga kapatid. Ang tapang-tapang daw ni Thea, pero wala sa lugar, sabi ng isang kuya niya. Pero ang totoo, hindi naman ubod ng tapang si Thea. Sa gabi takot na rin siya, kinuha-kontrol nga lang niya. Nagdagdag siya ng mga lock ng pinto at bintana. Hindi pa rin siya makatulog. Paano kung mauulit na naman ang pagpapaulan sa kanya ng bala? Paano kung sunugin ang bahay niya at makulong siya sa apoy? Umiiyak pa nga si Thea. Ito ang hindi alam ng lahat na naniniwalang matapang siya. Sa pag-iisa sa gitna ng pangamba at takot, may mga pagkakataong nangangarap siya na sana ay may umayakap sa kanya at handang magprotekta. O kahit tumayo man lamang ito sa tabi niya. Minsan nga ay nanaginip siya. Nasa gitna raw siya ng mga taong gustong manakit sa kanya. Mga taong may hawak na baril, patalim, palakol, pana at kung ano pa. Wala na raw siyang matakbuhan. Nasukol na siya. Palapit ng palapit ang mga taong armado. Nanlilisik ang mga mata. Nang kung kailan nawawala na siya ng pag-asa, ay saka may humarang sa gitna. Nasa likod na siya ng isang lalaking malapad ang katawan, matayog ang tintig at walang takot na hinarap ng mga arbado na mananakit sa kanya. Umikas ang mga kamay ng kanyang protector. Tumilapon ang may hawak ng baril. Nasuntok at nalumuka ang may hawak ng palakol. Nakatikim ng malakas na tadyak ang may patalim. Ang iba ay nagtakbuhan na, walang natira. Saka lamang humarap sa kanya ang kanyang tagapagligtas. May katutob na siya. Kanina pa kung sino, si Cyrus nga. Kay gisig, kay ganda ng ngiti, puno ng tiwala ang anyo. At siya naman ay napuno rin ng katiyakan ng kanyang kaligtasan. Nangyalok sa kanya ni Cyrus ang kamay nito, ay walang pag-aalinlangang kumapit siya kaagad. At nang buksan ni Cyrus ang kanyang mga bisig, mabilis siyang nagpakulong sa mahigpit na yakap nito. Noon lamang siya nakakadama ng lubos na kapayapaan. Lahat ng takot niya ay inalis ni Cyrus. Nagising siyang tinatawag niya ang pangalan na iyon, si Cyrus. Namula pa nga siya. Napahiya siya sa sarili. Ano ang karapatan niyang tawagin ang pangalan ng lalaki? Sa totoong buhay, hindi siya ipagtatanggol ni Cyrus dahil sa mga mata ni Cyrus ay isa pa rin siyang magnanakaw. Isang kriminal. Hindi baliw si Cyrus na basta nilang siya mapapatawad sa 10 milyong piso iyon. Ano mang pagmamalasakit meron sa kanya si Cyrus ay baka nawala na rin tuluyan dahil nagmamatigas pa rin siyang isoli ang pera. Kaya ngayon lalaban siyang mag-isa. Ni sa pangarap, hindi niya isasama si Cyrus bilang kakampi. Lumakad ang mga araw, natatawid ni Thea ang mga gamit. Payapa, walang nangyaring dapat niyang ikatakot. Magdadalawang buwan ay nananatiling tahimik. Walang insidente na maaaring ituring na harassment kay Thea.
Nakapagpatuloy siya sa kanyang buhay, trabaho sa araw, nasa bahay kung gabi, tumutulong sa mga lumalapit na dapat tulungan. Nagtitibid naman niya ang 10 milyong piso o konti pa lang nabawas. Dahil wise naman siya sa pagtulong, alam niya kung sino talagang nangangailangan at alam niya kung magkano lang. Hindi siya tumutulong kung tamad ang tao o kaya may record ng pang-aabuso. Habang tumatagal ay nagtataka naman si Thea kung bakit sa pakiramdam niya ay parang hindi na interesado ang mga nanakot sa kanya noon na ipagpatuloy pa ang pangharas sa kanya. Idedemanda na lamang kaya siya. Pero wala naman siyang natanggap na anumang pasabi mula sa korte na siya ay nakademanda na. Nag-iisip na tuloy ng gusto si Thea. Ano na nga kaya ang nangyari? Masyadong tahimik ang kabilang kampo. Kung kailan dapat siyang mapanatag ay hindi naman mangyari. Dahil isang malaking question mark talaga kung bakit tila hindi na pinupurso ng mga taga-bangko ang kanyang krimen. Pero ang mga kamag-anak ni Thea hindi pa yun mapakali. Hindi ko tahimik mag-relax na tayo. Yan nga ang nakakatakot eh. Baka may binabalak na ikagugulat na lamang talaga natin. Kuya Noel, mabuti pa kaya ikausapin mo na si Cyrus. Huwag na lamang natin ito ipanang kay Thea. Si Ate Mila ang nag-question at ito naman ang sasabihin ko kay Cyrus. Iparating mo lang sa kanya ang intensyon natin na maisauli ang pera. Kaya nga lang ayaw ni Thea. At hindi naman natin alam kung saan tinatago ni Thea ang natitira sa 10 milyong piso. Pakiusapan mo na rin na huwag naman sana nilang saktan ng ating kapatid, si Kuya Manuel. Kung sa bagay noong lagi pang nagpupunta dito sa lugar natin si Cyrus ay naging close din naman kami. Madalas kami nung magkwentuhan. Siguro naman ay maaari ko nga siyang kausapin ngayon. Kung gusto mo isasama kaming lahat sa iyo, Kuya Noel, lahat tayo ay makikiusap kay Cyrus. Si Ernesto naman nagka-idea. Mamamputi pa nga, tayong lahat na ang pumunta kay Cyrus at huwag natin itong ipakatlam talaga kay Thea. Payag kaagad si Ate Mila. Nang humingi ng appointment kay Cyrus ang mga kapatid ni Thea, kagad itong pinagbigyan ni Cyrus. On the same day, ang mga kapatid ay nasa opisina na ni Cyrus sa Makati. Nagpahanda pa ng masarap na merienda ng binata para sa kanyang mga bisita. Salamat naman Cyrus at may oras ka kagad para sa amin. Bungad ni Kuya Noel, magkakahilerang magkakapatid sa harap ng executive desk ni Cyrus. Sa totoo lang dapat ay galit ka na sa amin, Cyrus. Dahil totoong nakinabang din naman kami sa 10 milyong pisong kinuha ni Thea sa bangko. Matapat na sa amin ni Ate Mila. Cyrus, naparito kami para iparating sa iyong labis na pag-aalala namin sa aming kapatid. Oo nga, matagal nang walang nangyayaring panganib sa kanya. Pero yun nga mismo ang kinatatakot namin. Baka bigla na lamang may mangyaring masama, si Kuya Ernesto. Cyrus, kami gusto talaga namin isauli ang pera. Kung alam lamang sana namin kung saan tinatago ni Thea. Ang totoo niyan ay palihim na kami naghalubog sa bahay. Wala talaga. Kung nakita namin kami na sana magsawali sa iyo at wala nang magagawa si Thea kapag nasa iyo ng pera. Mahabang pagpapaliwanag ni Kuya Noel. Handa rin kaming isauli sa inyo ang mga bagay na ibinigay sa amin ni Thea nang ipinambili ay mula sa 10 milyong piso. Katulad ng aking automatic sewing machine, Cyrus, si Ate Mila uli. Ako kung maaari nga lamang naman na isauli ko pa ang mga gamot na binili para sa akin ni Thea. Na kayo kung humihingi ng paumanhin si Kuya Manuel. Tumayo si Cyrus mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Mula pa kanina ay tahimik lamang na nakikinig ang gwapong abogado na tanging heredero ni Sylvester Guanzon. Lumigid sa kanyang executive desk, lumapit kay Kuya Manuel. Magiliw niyang tinapik-tapik sa balikat ang kuya ni Thea. Wala kayong dapat isoli. Kahit ano, kahit ang pera na nakay Thea. Napatanga ang mga kapatid. Cyrus, alam naman namin na ang bangko ang hindi papayag ng ganun. Salo ni Ate Mila. Sagot ko ng bangko. Nagawa na ng paraan. Nag-legitimate na ang nangyari. Kay Thea ng pera niya. Malaya siyang ipagkawang gawa. Wala nang manggugol sa kanya. Kaswal na sagot ni Cyrus pero tiyak. Hindi makapaniwala ang mga kausap ni Cyrus. Paanong nangyari? Tanong ni Kuya Ernesto. Umiti lang si Cyrus. Ngiti na masaya. Pero ang kanyang mga mata, malungkot naman. Dahil sa hindi inaasahang nalaman ni Cyrus na bago tuloy ang plano ng mga kapatid ni Thea, sa halip na ilihim ang pakikipagkita nila kay Cyrus, ay sinabi na nila sa dalaga at ang mga narinig mula kay Cyrus ay pinaalam din nila kay Thea. Ang sabi niya, legitimate na raw ang nangyari. Sa'yo na raw ang 10 milyong piso. Nagawa niya ng paraan. Wala na raw hahabol sa'yo. Hindi naman niya nagdetalye. Ang unang nagkwento ay si Ate Mila. Kumunot ang noon ni Thea. Hindi kayo dapat nagpunta ron at kinausap niyo pa ang Cyrus na yun. Nagalit na si Kuya Noel. Sumusubra ka na, Thea. Ikaw pa ang may ganang magalit kay Cyrus, kayong ikaw ang may kasalanan. Dapat lang na alamin mo kung paano ka tinulungan ni Cyrus para hindi ka nahabuli ng bangko nila. Tungkulin mo yan. Hindi ka maaaring magbingi-bingihan. Kailangan mo kumilos matapos namin itong sabihin sa'yo. Natigilan si Thea. May katwiran nga naman ang kanyang kapatid. Obligasyon na niya ngayong alamin
kung ano ang ginawa ni Cyrus at hindi na siya hinaharas ng mga taga-bangko. Palagay niya ay ang mga kapatid na niya ang mga away sa kanya kung hindi siya kikilos. Pero ayaw niyang makipag-usap kay Cyrus. Hindi niya alam kung bakit. Basta ayaw pa niyang magkaharap sila nito. Ang gusto niyang makausap ay ang ama ni Cyrus, si Sylvester Guanson, ang mismong major stockholder ng bangko. Humingi ng appointment si Thea.